pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, yung Mr. Chair. dokumento. So, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. He or she? Babae Your o Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hindi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi ang hinihingi ko lang po is garantiya. Hindi mo sasabihin. Ikaw ang nasusunog. Ako, operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. But, ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, tanungin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, yung Mr. Chair. dokumento. So, saan ngayon ang dokumento? Nasa PDEA nga po. Kasi kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko, magdadalin ko yung kanyang yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po nun, Your Honor. Please do not. Pero yung, Mag-self-distract ka dito kapag Mr. kasi Chair. ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? may sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity ng confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot. Yun po. Yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi naman- mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Isang phrase pero sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To this effect. Pero ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit anong mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yes po, Mr. yun Chair. po, Your Honor. Mr. Chair, let Okay, me... Senator Jinggoy, go ahead. No, he remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae Your o Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito po lang. yung hindi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy.
Bakit naman madali? Opo, kasi alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. Gusto Sila mo, po yun. gusto mo So, magkaroon ng executive session? Gusto mo sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat ng pangalan? mga tao rito. Kayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Sir sa Ronald, akin. pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Na nagsabi ho ako, masusunod. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha, I am giving you advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahente mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, Wala. ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, ay, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan eh, sa tagal. Paano At wala? saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent, alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling ka. Your Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Ako mo? po, Sandali, nag-umpisa sandali. tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila Your Honor, mali naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba 'yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yun, ka naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na Ivan. Naiwan. Sandali, Your Honor. tinatanong natin sa PIDEA eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm being objective ito. Kaya please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero, alam mong titingnan-tingnan ng mga tao dito, ma-politicize yung hearing natin. So, please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos, na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay, kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto ko imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, wala yung objectivity ng ating hearing.
maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, cooperate with us. Cooperate. ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalawin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na nga, yun dito pa steering. Na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito. At saka sana si Marlica, kung andito siya ngayon, malaman natin talaga katotohanan kung sinong nag-leak niya papel yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nahingit ako. Ay, susugal ko yung naging buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero sino nag-leak? Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay General. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor eh. Your Honor, So, bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue by questioning. Yes, please. You mention, kasi parang baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ko si Francia, pati si Cook Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo, na hindi matuloy, hindi andyan lang. Katulad po, nung ibang yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So after the operation was halted, Yes, Your Honor. ito, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina, alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin yun. Alam po yung talaga, Your Honor. So sinabi mo, Wala naman iba paglalagyan eh. sinabi mo, the case folder containing witness deposition, Yes, Your Honor, isang folder po yun. several computerized printouts, photographs, 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sabi mo, in different situation and different location. So, yun nga, sinabi, identify mo yung mga tao natin. Yes, So, Your sino Honor. nakita mo sa picture? Si actress Maricel Soriano at yun in-identify ng confidential informant. Sino At ba? si now President Bongbong Marcos, Sino Your ba? Honor. Sino ba? Bong Dasa. Bong Dasa. Yes, Your Honor. You know him? Ah, Kilala mo yung Bong Dasa? hindi po, tinuro lang po ng confidential informant. So, Siya po nakita mo yung mukha nag-identify ni- kasi, opo. Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na. Mr. Chair, Patay na pala. Mr. Chair, Yes, go ahead. hindi ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay.
Double hearsay naman talaga eh. Pinapakalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandak ka na anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition of witness. Ngayon, doon sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi como yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya, ano ito? Bagamat, gusto ko linawin, Your Honor, yung litrato na yon, o ano man, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan, meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate ngayon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, o mag-ano po yun, i-apply po namin ang search warrant. Yun po yun. Dismiss ka sa Recording in PDEA. progress. Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo. Yung umalis ka na sa PDEA, di ba? Na-dismiss ka sa PDEA? Yes, Your Honor. Ano? Yung case folder na yon na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, Kanino mo turn over? doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na yung tinanggap ni official ni Director Francia. Your Honor, dalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga nahatunan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-imprinto natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala, subject natin noon. Marami akong ginawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator. Sino nga yung terorista na hinahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protektor kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, tingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor,
Yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo na hindi mo talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo si keep yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes, Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, diba, yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narilib kami sa IIS, narilib po kami, from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak, dahil pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership doon pa. Nung magmula nung narilib kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. you confirm, Francia? Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurn over sa akin. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang custodian. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay saga ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Sarili. Pero po, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya na siya ang pumirma. Papel na siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned. Dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi mo masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, parindis ko yun. As the chairman of this committee. Yes, Sabi Your ko Honor. yung papel na yun. Wala akong kinikilingan dito ha. I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, gawa-gawa. Kayang gawin yun? O hindi naman. That is scientifically improbable at so you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige na, Isang you state opinion. your stand. By opinion, Your As far as the DA is concerned,
Wala talaga yung document na yan. Naniwala ka po sa inyo. Yeah. Makita. Ako nyo makita. Tinanggal lang ito sa panahon nyo. Kahit mag-inventar nyo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Then, dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi mo nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life, kung sabihin nyo na pagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Sabi lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. Ilukit, kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang, may mag-leak na gano'n ka sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak yan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan.